kasalanan. Ang kasalanan, sabi nga sa Biblia, ini ay pagsuway sa batas o balaod mula yun sa Diyos. Yun ang kasalanan. Diba doon, pag sinuway mo ang batas o balaod mula yun sa Diyos, kasalanan po yun. Kasalanan po. Sabi dito, mga tanong sa buhay ng tao. Unang tanong, makibasa. Mga tao, may sabi ko nga, ano madinig buhay na ako kay Jerusalem? Namang buhay na ako kay Misra? Namang buhay na ako kay Pagan? Puro sa hirap. Sabi nga ni Biansa sa akong pag-ikot-ikot sa probinsya ng Masbate, may mga ginahong ako. Sabi ng pastor, alam mo pastor, ating ang tunay ng buhay. Kung mayaman ka, langit ang buhay. Kung pobre ka, impyerno ang buhay. Marang-marang rin. Kaya pala, minsan may mga naingin na mayong masin na mayong buhay na Jerusalem. Pero alam niyo po kung Biblia ang pag-uusapan, sabi ng Bible, mas maayong pa at mahirap na tao basta ito ang Diyos sa iyang buhay. Ibig mo ba? Kaysa daw sa mayaman, adan na sa imo ang tanan. Adan na sa imo ang tanan. Tanan sa mundo. Ang ulo mo namang bagat munggo. Wala adan na sa imo ang tanan. Pero na mong bawal. Dili mo ma-enjoy ang buhay. Aba ba? Na mong mayaman, adan na sa imo ang tanan. Pero isunod mo sa 101. Ano 101? 101 na putahe. Sunod kami sa 101 na putahe. Imagine mo ano na sa imong tanan, mabayad kasi 950 pesos sa usad na tao para na magsunod ka sa nagre-restaurant. Para magtinawan mo 101 na putahe. Doon ang tanan, may paksi yung anin ka muli na, may putan ka anin. Ako ano bilang ina. Tapos ikaw, ano na sa tanan, nagsunod ka dito para tilawan mo, dito pala tilawan. Pagkatapos mag-iikot mo, nanong ko ini. Sabi, ay lang pinag-bawal. Nanong ko ini, isla po nasa mo, bawal. Tanan, iniikot mo na tanang puros bawal. Balik ka sa ikuda. Peter, ikaw ka po tubig. Ikaw po, at hindi na malamig ha. Nag-dili alin sa green po. Ano sa tanan? Di ba? Masaklap ang ganong buhay. Tama mo ba? Buti na lang na ganito lang ang buhay. Tanan, natitilawan hapon. Ibig mo ba? Kung ano mga bagay. Kaya, minsan, makita na ito, ano ba talagang buhay? Kaya mali yung sinabi na nakausap ko sa pating sabi niya, ay, pastor, kung mayaman ka, langit ang buhay mo, kung publika, yung pure ng buhay mo. Kaya kung kilalang mayaman ang tao, matatakutin. Makuntiya, kung nasinad talaga, ano man ang depresya, ano sa iyong tanan? So, sambot ka rin kung ano, nervous ako sa tinang panahon. Naman nervous ka sa tinang panahon. Kung sundong kami, kaya ano kung sundong ka mo, malisod pa ganyan ng panahon. Di ba? Di ba mga ganon? Sabi ko, kailangan mo ng problema mo. Tapos kawata kami ni kang, ba't yung kami? Ang bagay naman. Di ba namunahan mo? Sa mundo, ora sa inda. Aba mo ka, kailangan, minsan nga ni, ang salapi pa o ang kwarta pa nagiging sanay. Para ma-destroy ang pamilya. Tama ko ha? Kaya sabi nga sa TV, more money, more honey. Minsan, kaya ang choices mo sa buhay sa tao. Sa kalausan sa ato, willing na pumili. Ibig mo ha? Tao mo na ito sabi, why did that into our lives? Gano'n daw hindi nakamatayan minsan? Hindi naman siguro, hindi talaga na mamatay. Tama mo ba? Hindi mo makitasagan. Lord, pwede ba siguro na total may buhay na walang hanggalman? Ano mo na lang, alam mo, tagatapon nila mamatay. Pero ano ka ako ng kamatayan? Pero ito talaga na bagay, ininatong ginawa nila. Sabi sa mga tayo, nagtulak sa kasalanan. Sino na-agree po sa nagtulak sa kasalanan? Di ba? I-create sa ang tao ayon sa wangis ng Diyos, walang kasalanan, walang kamatayan, walang sakit karamdaman, sakit create sa Diyos ang tao, right? Pero, paano pumasok din sa iya? Nano kayo pumasok? Pumasok dahil po sa ano? Sa pamagitan ng kasalanan.
Sabi nga sa Biblia, dahil sa isang tao pumasok ang kasalanan at dahil sa kasalanan pumasok ang kamatayan. Naranasan sa tao. Yung order, kaya hindi tao ito nasa consumer kaguungan, namulong ka sa buhay. Namulong ka sa buhay. Ano kasi na mayaman ang puso? Ano kasi na maputi ako ito? Ano kasi na kurumang po pakunan? Ano pa sa buhay sa oral? Sabihin daw sa iyo ka, hindi ko kaya may umakalin sa buhay. Ano kayo ang ganda sa buhay? Mamatang pagkaaga, matuto, makawo. Trabaho, taon-taon makawo naman. Trabaho, taon-taon makawo naman. Tapos matulog pagkaaga. Pwede na rin sa buhay. Kaya kung iinog ang buhay natin sa ganun lamang, pag inuwasan ka, kumusta naman natin spiritual na buhay. Tama mo ba? Ay minsan sabi natin, ano ba namamatay? Yung katawan o ang kaluluwa? Ano ba namamatay? Kaya minsan may pinag-uusapan pinatulong klaseng kamatayan. Eternal separation from God and physical and ano pa? Spiritual na kamatayan. Sa kasalang tao, namatay siya spiritually. Hindi niya maintindihan kung lalo mandato sa Diyos. Ini physically ni istangan lang ini pwede ma-depart ang nag-start. Ang nag-start hindi ang mamana. Kung lalo lifestyle natin sa buhay o sa Diyos, sa langit nila, sa paraiso na. Kung lifestyle natin sa buhay sa mundo, puro kasalanan naman ang utak, ayan, magpapala sa impyerno. Paano mas mali? It is failure to conform to the moral law of God in ang attitude or nature. Ito daw sabi ng Biblia Katoliko. 1 John chapter 2 verse 4. Kung may nagsasabing nakikilala siya at di naman tinutupad ang kanyang mga utos, iyaon ay ano daw? Iyaon ay ano? Kasinungalingan at wala sa kanyang katotohanan. Ngayon, anong utos? Saan nakapalagay ang utos? Sa manuscript, sa Bible. Alin nakasaan ang babala, alin nakasaan ang utos ng Diyos. Ngayon kung may mga utos din na dili nato nahimok sa atong buhay, nagbibinuwa lang daw. Halimbawa, nabasa mo sa Bible, ibigin mo yung kapwa, dili mo mahimok. Tapos, sabi mo natin, tayo ay religious. Ang Biblia na kasabat. Naintindihan mo wala doon? Para mas malinaw, makikita pa po natin. Wala daw sa kanyang katotohanan. Katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ito ang definition ng kasalanan. Pakibasa. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Moral of God in ang attitude and religion. Nabasa natin kanyang verse. Next. Word or action that is not equivalent with God's character attitude sa Matthew 5:20. Ito yan. Nato. Hindi daw kaya madali mo ma-identify ang tao. Kung siya na-claim na born again Christian, pag nakita mo siya sa labas, luwag asawa, tulog asawa, yan, magtanong na. Hindi ba natin? Kaya naman ang sabi ng Biblia, sa bawat gawin, galaw, lumalabas sa ating living action po natin, sa lumat, sa naisin ng Diyos, sa tanong ng Diyos, medyo ano na. Tama mo ba? Yan, mapasin po natin. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 22, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang napapupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamag sa kanyang kapatid ay mananagot sa salidre. At sino man magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Alam niyo po, sinabasa ko sa Bible, sa mundo, pagka ano na lang, malasak na lang. Di ba? Yung sumapit ka sa tao, mukhang ka. Ano ba? Yung malasak na lang, pagka pa, ano lang, bisag sa family, bubo ka. Buang ka. Ano ba? Mga ba? Sige ka mo sabi. Ano ba namin yan tumin sa sarap? Ano ba? Bubo, buang, atan, sutil. Ano ba? Ano mo? Na dilingan niyo sa lumang tipan agad mapapasapoy ng impyerno. Bakit? Ano kaya inaasahan sa God
lalo na gamit ng Biblia, ang inaasahan sa Diyos sa atong bunganga, sa atong bibig, yung lalabas na blessing. Tama ba? Hindi mo, may kaupod na parang sumpa. Nakakapagulong mo ina. Kasi isip mo, nagpapasa ang Biblia, nagpapasa akong Biblia, tapos yung lalabas sa imong bibig, nakukuha mo na ito. Yun, hindi ay salita ng Diyos, ito ay katotohanan. Kaya, simple lang kasi ang sinasabi sa Bible na dapat natong gawin. And, yan, kasalanan. Romans chapter 2 verse 9, anong sabi? Paghihirap at kapighatian ang naranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Grego. Kung iningani ng mga tao sa kreasyon, mga naunang pasato, ang unang nagkasaan, kita pa kaya na aliya na? Yun na nga. Kaya minsan, salungat na salungat ang atong binagbasan, atong sa din mga bagay. Bible may sabi. Kaya kung gusto natin na maging ayos at ang atong buhay ay talagang payapa at alinsunod nakaampa o nakaampla sa salita ng Diyos, o yan, ano ang epekto ng kasalanan? Ano ba? Ito ba? Observe nyo kung ini ay tama, kung ini ay mali yung mga epekto minsan sa kasalanan. Ano ang epekto ng kasalanan? Sin gives birth to sin. Ito daw, ang kasalanan, nagpapanganak kung si kasalanan. Ano kaya may kasalanan nagpapanganak kung kasalanan? Kinaon po na ito. Bakit kaya ang kasalanan nanganganak kung ng kasalanan? Mamaya, para mas malinaw, ma-observe na natin ang life ni David. Di ba si David? Ako natin niya. Sa doon lang natin eh. Sin affects our spiritual and physical health. Sin affects our family and other people. Sin will makes us blind. Sin will separate us from the Holy God. Okay, para mas maka-observe natin nila na mga bagay yan sa po natin nila para mas malinaw. Okay, hindi kira. Sin gives birth to sin. 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 15. Ito po siya. Sa buhay ito ni David. Siya ay nagpaiwan habang ang iba ay nasa labanan at ito'y maliit at hindi pasilan na kasalanan. Hindi yung kasalanan. Napagal naman talaga siya sa pel. Sa gira, si Haring David. Kaya ang mga kinatasan niya, iya mga sundalo. Sige, makipaglaban kayo. Kasalanan ba yun? Hindi. Hindi siya, wala naman siya kasalanan. Nagpahuway siya. Ano siya sa terrorist? Nagpahuway siya. Kaya wala akong pansin. Bakit sa dito pa siya sa gira, hindi siya nagkasala? Ito, ang taong busy, di ba? Ang taong busy. Busy siya sa pel, hindi pa lamang. No time for love siya, wala siya siya ano pa man ng mga bagay yung pagkasala. Pero kita ko yung tao pag nagkasulo, walang ginagin mo. Yung tao naglalaro sa isipan. Tama mo ba? Tao naglalaro. Walang plano. Walang may iwan. Lalo ito ng tao kasi naiisip. Ay minsan may pumasok pa sa isip na dinig na awo. Ay yung mga bata nga pag nagsusulo daw, talaga kailangan i-observe. Tapos ang lalaro ng cellphone. Kaya basa ko na parang imprang kalikot, yung parang imprang pinunta sa Shopee, kaya nag-deliver, isang ka shop, isang ka truck. Ayan, parang yung account na yun, isang ka truck. Di ba may nangyari na? Ayan, nagsusulo, walang siya. Kaya hindi mo alam, may babarsak na lang siya. Kasi nung daw lang pinapasok, bukod siya na, literal na yan, paano kung kasalanan na? Ayan, nahihimo. Eh, sabi dito, walang disiplina, hindi kaya kontrolin ang sarili, maging ang mata. Yan, David na yan. Ipinagkuha ang babae, ginamit ang kapangyarihan. Si David pa rin yan. Nagkasala ng pangangalo niya, si David yan. Mamaya, ninato niya. Ang kasalanan, naganak pa ng kasalanan. Iyon na tinutulog na. Ito na. Balikan po nato yun. Sasabi, ito ang senaryo po dyan.
Si David yung sa nahari, pag may labanan, siya po ay nagpaglaban kasama siya. Isang kabisis, itong David dito nagpaiwan sa karian. At nang magpaiwan sa karian, nasa Tires siya na kanilang atlakan. May nakita siya naliligo sa sapa, si Bathsheba. Aba, nakita niya kaya mata si David ay nagnasa. Ginanong niya, sino ba yun? Ay, yung po. Yan po ay asawa ng ating sundalo nasa labanan, si Uriah. Ganun ba? Sige lang. Ano ba? Sa madaling sabi, pinakuha ni David si Bathsheba, sinipingan ng bunga ng pagkakasala. Nagpuntis si Bathsheba. Ngayon nag-isip si David, paano ini? Nagpuntis ini, nag-asawa ito sa gira. Nag-isip si David, ang kasalanan, nangangalak mo ng kasalanan. Anong naisip ni David? Aba, kailangan ipatawag si Uriah. Pinatawag, kinatawag ang bakasyon. Ikaw, magbakasyon ka ha. Ano ba? Kung ako sa puner, hinahila ko, ipabakasyon ako. Pabakasyon ka, nilasing muna. Nilasing. Pakulit ka sa iyo balay. Para pakulit mo bakasyon ka. Kinabukasan, paglabas si David, si Uriah na doon natutulog sa labas ng pinto. Di ba yung pabakasyon ka ikaw para magpuli? Para magpuli si Pinga na asawa niya. Ang buntis man ato siya. Wala na. Sabi na niya, Panginoon, mahal na hari, hindi ko matin. Sabi na ni Uriah. Ang kasama kong sundalo nagkikipaglaban. Tapos ako, bibigyan kasiyahan ng aking sarili sa piling ng aking asawa. Walang magawa si David. Kailangan mag-isip. Kailangan mag-isip na matakpan na nilinin mo na kasalanan. Anong naisip ni David? Sige, darainin na surat. Balik ka sa pil, kung gusto mo galing. Kamalik ulit, hindi ka balik bakasyon. Darainin na surat. Darainin David ang surat. Pakato sa iya, commander. Paghatang din niya, pagdala ni Uriah ang surat, nagyatag ni David. Pakato sa iya, commander. Pagsabi ni Uriah, commander, alis surat. Sa mahal na hari, binasa. Ang laman sa surat, ilagay mo si Uriah kung saan ang labanan na mahigpit siya, di ko mo sa unahan. Lalo ninaasahan na nila. Simple lang, sinabi mo nung patay, baka nakapangan. Wala kang asahan. Para siguradong patay si Uriah. Nagpapala to? Yun, ang kasalanan, nanganganak po tulong kasalanan. Para solusyonan ang kasalanan. Ganun po yun. Namimisan may naimu ang kasalanan, kailangan gumawa ko tulong tayo-tayo na kasinungalingan para matakpan ang kasalanan. Nagpapala to? Yun po ang senaryo. Ngayon na ito na. Dumating kasi may ilagay sa unahan, kaya manutos sa nari. Wala man uwing si commander. Basta siguro inisip ng commander, ay siguro matawag ito si Uriah, may anting-antang ka din, kaya kaya mo din pauda. Patay. O ngayon, nabalo si Bathsheba. Kaya nakuha ni David. Hayag ba? Hindi. Pero kitaon nyo, ang tanang na bagay na ginahimo sa mundo, lusot sa mata ng tao, sa mata ng Diyos din. Ibig po ba? Anak mga po natin na Diyos. Ngayon ano? Pero pinarat ako sa Biblia sa nabasa ko. Grabing kasalanan ni David. Double. Martyr ka. Adultery. Pero namin sinabi siya panula na nagurihan sa Bible aman after God's own heart. Di ba ang kaya sana? Siya sinabihan. David, aman after God's own heart. Sabi ko sa nagbabasa kong Bible, grabe nga. Paninimo ni David ang kasalanan, murder, ito adultery. Nakatapos na tagurihan sa God, aman after God's own heart. Bakit rin gano'n? Mga magulang, kapatid at kaibigan, maski pang triple, talagang 5 times siya si David naghimong kasalanan. Alam niyo po, si David po initagurihan pa rin ng aman after God's own heart. Bakit? Dahil si David ito na. Ang Diyos, di magpapabayag palaga sa Diyos ang mga taong magkasalanan. Right? Amen po ba? Ang Diyos ay naghatag kapahayagan sa isang na propita, kapropita litan. Ano natasanggan?
puntahan mo si Haring David. Magkwento ka ng sigulanon. Magkwento ka ng parabol. Ama, pumunta si Propeta Nita. Mahal na hari, may kwento po ako sa iyo. Yan. Mahal na hari, mayroon pong mag-ama. Ang magamang ito, ang anak may alagang tupa. Isang tupa. Yun nilalaro-laro ng bata. Tapos mahal na hari, may isa namang pinakamayaman na tao sa lugar na yun. Maraming alagang tupa. O tapos mahal na hari, nag-birthday itong mayaman. Nagkatay ng tupa, mahal na hari. At ang kinatay na tupa, kinuha yung alaga na isang tupa ng mag-ama. Yun ang kinatay, kaging prepare sa iya birthday. Sabi na ni Propeta niya, mahal na hari, makatarungan kayo. Sabi sa mahal na hari, David, hindi! Mahal na hari, anong dapat gawin sa tao yun? Patayin! Sabi ni Propeta niya, mahal na hari, ikaw po. Kung ikaw si David, ano pwede mo sabihin? Dapat pitahin ka. Bakit sinasabi pinapanatangan ako? Pero natumbok, ginamit ko na para mo lang rin ang Diyos ang sunod. Aramin mo, doon lang ang pwede gawin ni David. Accept or i-deny. Tama. Ganun din sa mundo. Doon lang ang choices natin. Hindi mo ba? Aminin mo kung magtuklo ka. Tama mo ha? Dito sa nagkasala si Adan. Sino ni tinugdo? Ano sabi ng Adan? Adan, ikaw ba kumain ng bunga ng punong kahoy? Ano sabi ni Adan? Kasi po, Lord, yung binigay mong babae, ito, pipasol pa ng Diyos. Para pag sinabi na nung kay Hatagal kong babae, tinukso ako sa tumbuka, nakakaon ako. Putani, sulo lang ako. Tinukso ang babae. Pagkabot sa babae, ano nga, totoo ba ito? Ang sabi ng babae, kasi po, Lord, yung ahas. Nakuha ba natin? Pagdating sa ahas, sino tuturo ng ahas? Demonyo na yun eh. Tama ba? Ganun din po ang pagkakaiba sa ato. Minsan, ang demonyo natin niya sana. Tama ba? Hindi si Diablo na yun. Jesus name. Totoo lang kapag nasa mundo may choices kita. Amen po.